Gising-gising na po. Lunes ngayon, 6:18 po ang umaga ang oras natin. Sa kanilang wangis at kulay pa lamang, hindi po maikakailang sila ay asong Pinoy. Sila ang tinatawag na Philippine Forest Dogs o yung mga asong gubat. Ano nga ba ang kanilang mga characteristics, personalidad? Kilalanin po natin sila. Kasama ang kanilang owner na si Melvin Cahigal, owner po ng Supero Dog Farm at nag-aalaga sa ating mga asong gubat. Melvin, good morning kapatid. Good morning po. Good morning. At pakilala natin ang ating mga cute na kasama ngayon. Ang gaganda. Ang ganda ng kulay nila. Isa-isahin po natin, Kuya Melvin. Okay, so una si Pangarap. Pangarap? Siya ay 2 years old. Then Pakita natin si Pangarap. Ito si Pangarap. Yan. Pangarap, come here. Yan, si Pangarap. Okay. Yan. Pangarap. Yan. 2 years old. 2 years old na siya. Girl, no? Girl. Girl po. Tapos ito, And then ito, itong dark brindle na to, si Asmus. Asmus. Opo. Ito. Opo. Ilan taon na si Asmus? 1 year old. 1 year old, okay. And si Diwata po. Yan. Si Diwata. Kung makikita Yes. natin si Diwata, ayan, no, nakikita natin, iba yung mata. Iba yung kanyang, magkaiba yung kanyang mata, di ba? Ito, ayan, no? Pakita natin. Yes. Ayan, yan. Ito si Diwata. So, ba't kakaiba ang kanyang mata? Iba yung kulay nung isa. Ano na po yan? Genetic mutation. Na. Opo, opo. Ang ganda. So, lahat sila ay forest dogs, Philippine forest dogs o asong gubat kung tatawagin. Yung itsura po nila, syempre, iisipin baka asong kali, aspin, di ba? Pero sila po, in general, eto talaga, pag sabing forest dog, ganito ang kulay, yung tenga nila, nakataas. Yes, in general po, para masabing forest dog ang isang aso ay kailangan sila ay colored brindle at nakatayo po ang tenga. At hindi rin po dapat sila ganun kalaki, dapat medium size lang sila. Parang ganyan. Opo, ganito po dapat. Ano po ang personality nila? Yung matapang ba sila? Agresibo, malambing, maingay? Yes, sila po ay matapang, mabait, at very high energy. Hindi po pwede sa kanila yung nakakulong, nakatali. Dahil pag ginawa mo yun, masyado silang maingay at masyado silang maninira ng mga gamit nyo sa bahay. Kasi sanay din sila yung, di ba, yung active sila eh. Kailangan tumatakbo. Ano, pati matatalino to, di ba? Yes. Sila, isa sa mga smart dog breeds, tama ba ako? Yeah, ano sila, very, very inquisitive na mga aso, very intelligent. At yun nga, dahil nga ginagamit sila nung unang panahon sa pangangaso din. So hanggang ngayon, na-inherit nila yung ganong characteristics. Kaya kailangan laging nasa labas sila. Saan nag-originate, Kuya Melvin, yung kanilang breed? Kumaga, saan yung, ninuno nila? Nag-originate to ay galing to ng Bukidnon. Halimbawa si Asmus, pinangalan ko siya doon sa Amerikano na nag-research about forest dogs. Wow, okay. Ngayon wala na siya, sumakabilang buhay na po siya. Kinikilala ba na dog breed of the Philippines o pambansang aso itong Philippine, kumbaga official na ba sila na tinatawag na Philippine Forest Dogs? Sa ngayon, hindi pa po. Hindi pa, okay. Opo. Pero merong isang grupo, yung Philippine Forest Dog Legacy Club. Sila po yung nagbigay sa akin kay Pangarap. Kay Pangarap? Yes. Sila po yung nagsusulong na maging isang official dog. Sana, oo. Diba? Para at least sa atin, sariling atin. Ito, basagin natin, tatanungin ko yung mga myth o kumbaga yung mga misconception tungkol sa mga asong gubat natin. Totoo bang yung asong gubat lang daw ay nakikipag-breed sa asong gubat lang din mismo? Hindi po. Yearly daw sila nagsished ng kuko? Hindi po. Hindi din. At mahilig daw silang umakyat o tumalon ng matataas? Yes. Nagiging tao din daw sila? Hindi po. Okay. Baka lang malinaw. Pero yung totoo, yung active sila, yung kaya nilang lumundag, Yes. kaya nilang tumalon na mataas? Opo. Mga gano'ng kataas? Mataas po. Mga tinatalon nila, yung bakod namin, tinatalon nila. So, Talagang mataas yun, mga 6 feet. Ganyan. Ano naman yung saloobin mo, Kuya Melvin, sa mga taong nagsasabi na, nako, ano naman yan, yung mababa yung tingin sa mga asong gubat na hindi talaga sila kinoconsider na dog breed or tinatawag na aspin o asong kali, tinatawag na wala naman breed yan talaga mga aso na yan eh. Okay, para sa akin, dire-respeto ko yun ang pananaw nila. Pero para sa atin na kagaya namin, gusto daming ma-impluwensyahan sila. Yes. Na maitama yung ganong perspective nila. Dahil dapat lahat ng aso, mapa may breed o wala, Correct. dapat ay pare-pareho ang tingin. Dahil dyan, agree ako, respeto, and talagang dapat kahit ano pang breed yan, mahalin natin, and di ba, respetuhin natin yung breed na kahit na anong aso. Sa mga gustong magtanong po,
or gustong mag-alaga din, pwede ba kayong ibigay yung number natin, share natin o yung social media mo, Boss Melvin, para yung gusto mag-alaga din ng asong gubat? Okay, sa mga boss amo o sa mga mahilig sa aso, pwede niyo po kaming i-message sa aming Facebook page, Supero Dog Farm. Meron din po kaming TikTok, Facebook at YouTube. Ayun, Supero. Supero. O, hanapin ka lang. Maraming salamat Salamat Thank you po. sa pagbisita ngayong umaga. Sorry, bago tayo, anong kinakain nila? Ano lang din? Dog food? Raw food po. Raw food. Okay. Maraming salamat sa iyo, Boss Melvin, at kay Diwata, kay Asmus, at kay Pangarap. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.